Okay, so gawin na po natin ang reading ng mga earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. Mabilisan na intro lamang po. Hello my dear, welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 5, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed sa ating reading, hayaan nyo po muna na kunin ko itong pagkakataon na ito para makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong kunin itong pagkakataon na ito na pasalamatan ng ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana po yung mga readings na ginagawa ko ay makatulong po sa inyo or makatulong po sa ating lahat. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below ang mga details, information na kinakailangan mo my dear para po makontak ang inyong lingkod. Okay my dear? Tingnan natin kung anong meron sa araw na ito. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Eight cards in total. Meron tayong base card at meron din po tayong clarification card. In short, pares-pares po yung ating cards. First card natin is the Four of Swords and the High Priestess. Wow, very interesting. Okay. Ang sinasabi sa'yo dito, actually message galing kay High Priestess ang nakukuha ko my dear. Parang sinasabi sa'yo ni High Priestess na take it really slow. Okay, it's more on parang center yourself. Meditate, pray, relax, trust the process. Yun ang nakukuha ko my dear sa card na ito. Ang weird nung energy. Parang sinasabi ni High Priestess na, kumalma ka, Earth sign, kalma, relax. Everything will be alright. Everything will be fine. Parang ganon. Everything happened for a reason. Kung ano man yung kinakabakaba mo, kinagagalit mo, kinaiinis mo, 'di ba? Pinag-aalala mo, magiging okay din 'yan. Yun ang nakukuha ko sa card na to. Take it really slow, okay? Prayers, okay? Kailangan daw magdasal, okay? Go to church, my dear. Maybe this is also a calling then, my dear, to visit and go to church. Okay. Mga kinakailangan mong mag-offer ng prayers. Okay. Hindi naman kita tinuturuan, pero possible lang na maybe this is a wake-up call for you to, 'di ba, go to church. 'Di ba? Mag-offer ng prayers. Okay. So let me see. Kung ayaw mo naman, kahit sa bahay lang, okay na yan. Walang sapilitan. Okay, so let's go to my dear next card. Is the energy of the Knight of Wands, and the Three of Pentacles. Okay, medyo pressure ka nga dito, my dear. Ang Knight kasi is very aggressive. And I think may kinalaman sa pera. Okay? I think parang meron kang gustong tulungan or parang meron kang gustong mangyari dito, my dear. Kasi medyo pressurized yung ating card. Okay? Parang parang gusto mo magkaroon ka agad ng pera or gusto mo magkaroon ka agad ng result or parang gusto mong makatulong, gusto mo makapag-provide ng pera. Yun ang nakukuha ko dito sa card na to. Parang medyo nagmamadali ka. Pero syempre, pakikinggan natin si High Priestess. Sinasabi niya na, relax. kalma. Sa bagay, totoo naman ang sinasabi ni High Priestess, di ba? Hindi ka makakapag-isip, my dear, if
ikaw ay under pressure. So, try to relax, my dear. Try to meditate today. Okay? Kinalaman sa pera eh. Ayan o. Alam mo kung meron kang ginagawa, parang gusto mo siyang madaliin. Okay? Eh sinasabi dito, my dear, na kinakailangan mong mag-take time. As long as nilalagay mo yung effort mo dyan, nilalagay mo yung dedication mo dyan, kung ano man yung bagay na yan, and just trust the process. Gusto mo ng result, di ba, wag mo madaliin, kasi baka imbis na malapit ka na dun sa result, eh baka, di ba? Ano ba yung mga example dyan, my dear, ng ganyan na, alam mo yung typical na parang, meron kang ginagawang isang project, and then you feel tired, pero pinush mo pa rin yung sarili mo, tapos nagkamali ka. Okay? Nagkamali ka isang reporting. Okay, parang ganon. I remember when I was nag-aaral pa. Parang, nag-aaral talaga. Alam mo, hindi naman buka nag-aaral. Char, joke lang. No? When I was like studying, no? Na I remember, di ba? Yung Manila paper, di ba? You are writing. And then, minsan, ang ginagawa ko, ay hindi maganda example yon. Maganda na lang yung test paper. Okay? Test paper. Like, di ba? Pag nag-a-answer ka, like, minamadali mo na lang siya rather than basahin mo talaga at intindihin mo, 'di ba? Sa pagre-review, 'di ba? Rather than basahin mo at mag-dedicate ka talaga ng maski ilang oras sa pagre-review, eh ang ginagawa ay minamadali, 1, 2, 3. Kaya pagdating ng exam, 0. Present, nandito po ako. Gawain ko yan, guilty. 'Di ba? So, balik tayo sa reading, no? Gusto ko lang magbigay ng example para mas maintindihan ng lahat. I think, my dear, kung ano man yung bagay na yan, wag mo siyang madaliin, no? Wag mo siyang madaliin kung may kinalaman sa pera, may kinalaman sa result, may kinalaman sa... Wag mo siyang madaliin kasi yun ang sinasabi ni High Priestess dito. Di ba? Maniwala ka kay High Priestess, okay? Next card is the energy of the Six of Swords. Slowly but surely, okay? Ayan. Ang pumasok ka sa akin kaagad is yung kwento ni Pagong at saka ni Matching, di ba? So, slowly but surely... And the Temperance. Wow! Talaga ba? Okay, Temperance is more on balancing. I think, my dear, kung ano man yung bagay na gusto mong mangyari is talagang nakapangalan na siya sa'yo. Diba? Parang dun sa finish line nakalagay na dun yung pangalan mo. Taurus. Nandun na talaga siya. Para sa'yo talaga siya. It is just more on parang you just need to follow the rules. Kung sinasabi, my dear, na kinakailangan 1 week para maabot mo yon 1 week. Kung kinakailangan 1 month, di 1 month. Kung kinakailangan 6 months, 6 months. Kung sinasabing 1 year, 1 year. Ganon, no? So, hindi lamang to, my dear, sa yung mga manifestation, kasama na rin dito, my dear, yung if just in case meron kang gustong maayos sa loob ng connection, which is family, friends, and relationship, like gusto mo magkabate, gusto mo magkausap, I think, my dear, we just need to give some space, diba? Para, diba, ma-process kung ano yung dapat na ma-process. Kung meron ka rin mga hinihintay na may kinalaman sa mga processing, like mga legal document, mga legal matter, you just need to trust the process, my dear. And, ano ba? Heartbreak, 'di ba? Kung nasa heartbreak ka ngayon, my dear, I think this is the time talaga na mag-focus ka talaga sa healing and recovery, hindi yung kinabukasan may jowa ka na naman, 'di ba? Joke lang, 'di ba? Judgmental. Okay? So, I think, my dear, take it really, really slow. Sa combination ng ating Six of Swords and the Temperance, kung makikita mo dyan, my dear, ayan, mabagal, dahan-dahan, okay? And itong dala-dala mo dito ng mga sword, marami ako nararamdaman sa kanya. Possible na pag-overthink, stress, mga traumatic na energy from the past, mga heartbreak, pressure, and it's normal, my dear, na meron ka mga ganun na dala-dala habang nagmo-move forward ka, my dear. And possible then, my dear, it is normal, my dear, then na makaramdam ka ng pressure, especially if you wanna change something or talagang gustong-gusto mo na talagang matapos yung isang bagay kasi sawang-sawa ka na at umay ka na sa repeated na cycle. Pero, my dear, meron niyang process o yung kilalang-kilala at sikat na sikat sa tawag na divine timing. Okay?
And meron kang dalawang card ng Major Arcana over here, the High Priestess and the Temperance, which is nagre-release talaga, my dear, na makukuha mo rin kung ano yung bagay na yan. Mangyayari din yung bagay na yan. You just need to, I think mag-focus ka lang, kung may kinalaman sa career or ano, mag-focus ka lang talaga, my dear, doon sa try to enjoy what you're doing, yung quality, yung ganun, di ba? Try to, basta bigay mo lang yung best mo everyday. Okay, next card natin over here is the Five of Pentacles. Problema nga talaga na may kinalaman sa usapin ng financial, my dear. Oh, nakakasawa talaga to. Maski sino ayaw nito, no? Pero sinasabi naman dito, my dear, na yes, matatapos din yan. Mangyayari din yan. You just need to continue kung ano man yung ginagawa mo ngayon. Dire-diretso lang, okay? Huwag susuko. Huwag panghihinaan ng loob. And the Sun card! It is a yes card, my dear. No? Lalo na kung bago mo mapanood tong reading na to, my dear, is nagtatanong ka, magkakapera ba ako? Maabot ko ba yung dreams ko? Yung ganyan. It is a yes. Okay? So, matatapos na yung problem mo na may kinalaman sa usapin ng financial. We have here the energy of night. Same pa rin yung energy, my dear. Balance pa rin. Yung iyong kaperahan. Huwag masyadong maging magastos. Medyo mabagal din ang pasok ng pera ngayon, my dear. So, I understand kung saan nanggagaling yung frustration. Lalo na kung meron kang mga babayaran, meron kang mga, di ba, mga deadlines and something like that. Pero, relax lang, my dear. Just enjoy the process, okay? Just enjoy the process. Trust the process, my dear. And matatapos din kung ano yung mga dapat tapusin. Kasama ng ating night is the energy of the Four of Wands, stable na energy, di ba? My dear, yung success talaga kumakaway-kaway siya. Pero kinakailangan mo lang talagang maging very, very consistent and wag mong i-pressure yung sarili mo. Meron ka nag-iisang night dito, my dear, which is the Knight of Wands, okay? So, wag mo masyadong i-pressure yung sarili. Take time, trust the process, divine timing is waving, and maniwala ka kay High Priestess, kay Temperance, at saka kay Sun card, which is power na Major Arcana. Okay? This is considered as a yes. This is considered as a yes. High Priestess is energy of a yes also. Okay? So, my dear Earth sign, ito pong nasagap natin na message, energy para sa araw nito. Or, wait, teka lang. Or, nabanggit ko na ba yung rest? Di ba, baka kinakailangan mo ng pahinga ngayong araw na to. Kung ayaw mo mag-pray, kung ayaw mo mag-meditate, di ba, magpahinga ka, my dear. No? Try to get some rest, okay? So, nakalimutan ko. Kung nasabi ko kanina, sorry, inulit ko. Kung hindi ko naman nasabi, at least nasabi ko, okay? So, my dear, yan po nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 5, 2026. Kagaya po na lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye!